by your city government showing gratitude to each and every one of you. Pinagpapasalamat ng inyong pamahalang lungsod, kayo ay maging bahagi lagi, napakalaga ng inyong partisipasyon ng paglilinis, pagsasaayos ng ating siyudad ng Maynila. Marami nagsasabi sa akin na aga-aga naman. Bakit? Pwede naman maging kakaiba. Kailangan ba paghalalan lang natin makikita yung mga barangay official? Ang lalakas gumastos ng muling mo paghalalan. Pero after nun, wala na. Nangana. Pero hindi, sabi ko, you have to show great value and recognition to each and every one of you. Because in governance, your mayor cannot just do it alone. Especially itong mga bagay na hopefully huwag mangyari sa atin. What you call the big one. Kaya sa inyong lahat na narito, pinagpapaalala ko, magkayak kayo sa kanyang-kanyang barangay. Kinausap ko na inyong mga zone chairman, inabisuhan ko na, while I've been seeing a lot of barangays conducting drills, or earthquake drills, sabi ko, kung pwede sana, yung buong zona, yung halimbawa sa isang zona, 12 barangay, the entire 12 barangays will come up with a common plan. Pero hindi lang pang barangay, hindi lang pang Cayetano, Kagawad, Secretary, Treasurer, SK, hindi lang pang barangay official. Isama ninyo yung pamayanan ninyo. Ilabas nyo sila sa kanilang bahay. This type of discomfort, maaari yan, istorbo ka naman, Kagawad eh. Istorbo ka naman na Secretary, XO, nananahimik ako rito sa bahay, palalabasin mo ko, tanghaling ka pa, palalabasin mo ko, gabi, hindi po. Tiisin natin yung mga ganong commentaries because, alam mo, lahat ng pagsisisi nasa dulo eh. Gusto ko naman, maging handa tayong lahat. Yorme, is the city government ready? My answer to that is, pumanatag kayo. Handa naman ang pamahalang lungsod ng Maynila. Pangalawang tanong, gaano tayo mahanda? Ay hindi ko masasagot. That I cannot answer. Why? Because I cannot predict yung laki at lakas ng posibleng tumama sa Metro Manila. That I cannot quantify. I can only quantify what resources we have, what preparations that we're doing, and activities that we are conducting, and there is a quantifiable effect of that kind of exercise. But then again, hindi naman natin maulang gaano kalakas yung tanong. Yorme, may matidisgrasya ba? Ang sagot, opo. That's the sad part. Now, the scientists, mga espesyalista, naglathala na ng posibilidad na casualty. Ang sinasabi nila, there is about 30 to 50,000 casualty in Metro Manila. Ang tanong, ilan sa atin? Hindi ko rin alam. Now, gano'n tayo kahanda? Pangalagaan yung gano'ng sitwasyon.
kaya natin gawin, mapababa. Paano? Maging handa. In our heart, in our mind. Kayo, na mga barangay official, ay napakalaking bagay kapag kayo ay laging handa. Tanong, Yorme, kailan ba yan? Hindi ko rin alam. Sana marami kayong tanong sa inyong isipan at ang ating mamamaya na kaya kong sagutin. Pero talagang hindi ko kaya. Kaya, ako, hindi ako sasawa. Wala, laway lang naman eh. Wala namang postgas eh. Ang magpaalala, in our subconscious mind, we think that this may happen. The good news, pag hindi nangyari. So far, nakakalimang taon na tayo. Kasi when it was stated to us, I think that was 2019, 2020, when we were before. Wala pa kayo, nakuha nyo na yung Medikit ninyo? Nakuha nyo na? Inuna ko na kayo. Dahil alam ko naman, marami sa inyo kayang gamitin yun para sa sarili o para sa pamilya or di ba para sa kapwa. Kaya kakailanganin tayo ng taong bayan. Napakalaking bagay na kapag ang District 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,000 barangay officials and 20,000 tunnels in the city of Manila is prepared enough for himself, for his family, and for the community. So we will act in synchrony. Pangalawa, bukod sa babatiin ko kayo sa birthday nyo, gusto ko nang i-advance ko na ang paghingi ng pasensya. Pasensya na kayo, paminsan-minsan, makaririnig kayo ng ingay. Ingay sa madaling araw. Ingay sa almusal. Ingay habang kayo'y nanananghalian. Ingay habang kayo'y nagsisiesta. O baka nanonood ng ang probinsyano sa gabi. Ang ingay na maririnig ninyo ay ang mga ambulansyang pinaiikot ko sa buong Maynila. Random hours, random days, random place. And there are my reason. I want to share you my reason. Because I want to raise the awareness that these things may happen at any time of the day. Anytime. Walang prediksyon kung anong oras. That's why, pinaalala ko sa ating mga komunidad na laging maging aware sa posibilidad. Two, bukod sa taong bayan, pinagtuturuan ko based on practical experience paano maghanap ng kalsada yung ating mga ambulance driver. To get familiarized with the size of road, the length of road, the community, geography. Yes, may mapa, pero alam mo minsan, sa actual, nagkakaiba. For example, let's just say District 1, Perfecto Street. Pag tinignan mo sa mapa yun, malaki yun. Pero sa actual, that's another story. That's my point. And I want our EMS, or Emergency Unit, to have practical experience on how to go around the city. Yan yung purpose niya. Kaya, pagka mag-visit kayo, hindi po ako nagsasayang ng gasolina, hindi po ako nagsasayang o ng tulong ninyo o pahinga o ng dipistol o hindi po. There is
to reason for that. Pangatlo, pwede ba ako pakisuyo? Pagsabihan niyo naman yung mga motor driver, whoever you are, motor driver, tricycle driver, sidecar boy, private cars, truck driver, public utility driver, jeep, taxi, so pwede niyo bang pagsabihan? Let's remind our people na kapag nakarinig ng ambulansya, tumabi. Kasi gano'n naman talaga. Pag nakarinig ng bumbero, tumabi. Hindi yung ambulansya sa likod, ayaw pa tumabi. Alam nyo, baka mamaya, masabi, no? Baka mamaya, yung susunduin pala ng ambulansya, anak ninyo. Baka mamaya, ang susunduin pala ng ambulansya, tatay nyo, nanay nyo, o kamag-anak. Because in every seconds that we delay, we may lose lives. So that's this type of exercise has great value to our community and to our city. Kaya pwede makisuyo, ipaalala natin sa mga anak natin, kamag-anak, kakilala na kung pwede, sana ibalik natin yung dating tama. Yung lumang tama. Ano ba yung lumang tama? At tama sa buong mundo. Pag may ambulansya, mobile, o bumbero, narinig natin tumatakbo, dapat tayo tumatabi. O yung nangyayari, hindi na natin inarangan, hindi na natin pinapadaan. Pag nakadaan, gusto pa natin sundan. Wag. Kasi kailangan maging habit natin yung lumang tama. Ang nakasalayan natin ngayon, yung bagong mali. Kaya itong approach ng inyong city government is all about self-discipline, preparedness, awareness. God, if I will use my French, shits happen and it may happen. So yun lang yung akin. Kaya pag nakakita kayo, pagpapasensyahin nyo, huwag kayo pagtatampo sa istorbo. It's not for me. Sa totoo, mas masarap din nakatay ka lang dyan, nakatipid pa ako ng gasolina. Pero it is for us. It is for everyone. So yun lang yung aking paalala. O ngayon naman, birthday nyo. Happy birthday. Siyempre, kailangan magkantahan tayo. Meron lang yung mga cake, little cakes sa mesa niyo. Pakipatay nga yung ilaw. Pakisindihan nyo nga yung cake. Joaquin, halika nito. Pareho naman tayo yung birthday.